tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may Anong galing answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. So, Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-uusapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ano? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa shabu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa shabu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi. ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you are PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Hindi po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yun po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga? O hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug tests, these are one of the requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms. Yes, kailangan po yun. Kailangan po ng Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Oh, hindi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize with the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, para marijuana. And marijuana. So, yan po yung nire-require ng gobyerno? Sa mga pagkakataong nire-require ng drug test? Yan, kasi po yan, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks.
Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir. But my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? Saan po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps there is another gap the good chairman of the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only only the test for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap, di ba dapat kung nagtitest tayo? Gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him, that allegedly he was a cocaine user. And that's why, at that time, they conducted these tests to answer in light of the political, perhaps whether at that time, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. But the Supreme Court, unfortunately, struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for public office is concerned. So I guess that answers the query of the chairman, and that reveals a loophole too, insofar as the drug testing rules of the Philippine National Police, the PIDEA, and the DDB is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Chis. So I presume that as a result of this inquiry in aid of legislation, this committee will propose a measure requiring all candidates to undergo drug test before they will be. I know. It's bawal according to our constitution. So, pag mag-propose tayo, automatically hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we're waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now. Yan po ang explanation. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. So far as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required, as the case may be for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the Thank you. executive branch may necessitate. Thank you, Pati Your yung Honor. random drug test, nag-random drug test tayo sa Senado. I'm also curious, Recording in ano ba yung progress. tinetest sa random drug test? Baka naman pili lang din. So again, I urge the DDB, come up with policy guidelines with respect to these things. Required and random drug test. Alam mo mga yung- droga itetest natin? Alam mo yung random drug test, Mr. Chair, Senator Chis Escudero, lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami, ang random drug test, mahal yan kasi. Nung panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun, random ko no ha, pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis, ikaw, mag-drug test ka. Totoo ha, totoo ba? Just to, para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit ng droga ng pulis, ikaw, drug test ka. Random ito ha, random, oh.
Purposive sampling pala yun. Hindi pala random sampling. Purposive sampling. Ikaw kasi alam ko gumagamit ka. At di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially, protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga alyado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga alyado, itigil nyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating tayo yan. But for now, kailangan lahat tayo ay nakafocus sa nation building. Ang palitan ng dolyar sa piso ay 59 na. Inuuna pa ng mga taga-kongreso yung ambisyon nila na maging Pangulo. Eleksyon na ba bukas? Ang eleksyon pagkapangulo ay 2028. Ang daming nagugutom. Ang daming underemployed. Ang daming unemployed. Yung sinasabing rate ng mga unemployed, kasi di ba binago na nila yung definition ng employed. Ngayon may ilang araw ka lang, may ilang oras ka lang may trabaho sa isang linggo. Ang kategory mo employed ka na. Hindi totoo yun. Yung kinikita mo, good for one day. That's not the kind of employment that Filipinos are looking forward. Hindi ba? Hindi yan yung uri ng empleyo na hinahanap natin. Ang hinahanap nating empleyo, yung makakapagbigay stability sa ating pamilya, yung hindi tayo nang namumuhay ng from paycheck to paycheck, yung nakakapagplano tayo, kahit man lang once a year na bakasyon para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Iyan ang tunay na employment. Huwag na nating lukuhin yung ating sarili para magmukhang maganda yung ating administrasyon. Maraming dinalang problema ang administrasyon ito. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bahagi ako niya nung simula bahagi ako niya nung binubuo namin Kaya dapat pagtuunan niya yung mga problemang yan, hindi yung politika, hindi yung political perpetuation ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alyado. Kaya hindi ako hanga doon sa sinabing pinatitigil na yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ako'y nagpapasalamat dahil kinumpirma lamang niya na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. At dahil kinumpirma nila yan, marapat lamang siguro na lalong magpakita ng suporta ang mamamayang Pilipino. Diyan ang gaganap ngayon sa Metro Manila. Meron diyan sa EDSA, meron diyan sa Veterans Memorial Hospital. Kung may pagkakataon kayo, kung nimpirma na nung balitang yan, na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Gamitin po natin yung ating karapatang nakaukit at may garansya sa saligang batas. Partikular na doon sa provision ng free speech and freedom of expression. Payapa po tayo magtipon-tipon. Maaari po tayong payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa napakaraming maling pulisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maglabasan po tayo, ipahayag natin ang ating disgusto sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ipaalam sa gobyerno na mali na ang kanilang ginagawa.